Okay, sino po sa atin, mga kapatid, ang sensitive na kapag merong hindi magandang nangyayari sa buhay niya, mga trahedya tulad ng aksidente, sakit, mga kaguluhan na umahantong sa paghihiwalay, pagkawala ng mga mahal natin sa buhay, na pumanaw kahit hindi pa po dapat, hindi po tayo makaahon sa kahirapan kahit po tayo ay nagsisikap. Lahat ng simulan natin, hindi po nagmamaterialize. Lagi kang nabibigo, laging nagdurusa. Mga mahal mo sa buhay, napapahamak at napapariwara. Sa mga pangyayaring iyan, sino po sa atin ang nag-iisip at nagtatanong kung bakit ito nangyayari? Ano kaya ang dahilan? Pwedeng maraming naglalaro sa atin pong isipan. Pero alam niyo po ba kung sino lang ang pwedeng makasagot ng lahat ng yan? Ayaw. Ikaw lang at ang Diyos ang makakasagot. Yan po ang mensahe po natin ngayong umaga. Ikaw lang at ang Diyos ang makakasagot kung bakit may mga hindi magagandang bagay na nangyayari at nagaganap sa buhay po natin, at dapat sensitive tayo na inaalam natin ano ba ang dahilan ng Diyos. May tatlong kaparaanan ng Diyos kung bakit po niya ito hinahayaan. Ang mga hindi magagandang bagay na pangyayari sa atin pong buhay. At ang lahat po ng yan ay pawang sa ating ikakabuti. Tulad po ng pinayagan po niya na mangyari kay Joseph, yung pong the dreamer. Tingnan po natin sa Genesis 50 verse 20. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. In Tagalog, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil doon, naligtas ang marami. Nakita po ninyo, sabi po ni Joseph, very clear, blatant po ito, masama ang ginawa ninyo sa akin, pero ito'y pinahintulutan ng Diyos sa kabutihan. 10 kayo nakakita ng masama ang ginawa, tapos ang dulo, ikakabuti. Ang dulo, nakabuti. So sa lahat po ng bagay na pinapahintulutan po ng Diyos na mangyari, kahit hindi pa po itong maganda para po sa atin, listen to this. Lagi pong ang dulo nito ay sa ikakabuti po natin. Naniniwala po ba kayo ron? Ano man yung bagay na inaalaw ng Panginoon, hindi man ito pleasing sa atin, not acceptable, sa atin, dahil hindi nga natin gusto yung mga bagay na nagaganap sa buhay natin, pero mga kapatid, ang dulo po ng mga bagay na yon, lagi pong ito'y sa atin pong ikakabuti. Hindi ho natin dapat pagdudahan po yun. Na, unang dahilan at kaparaanan ng Diyos kung bakit marami po tayong mga pagsubok na nararanasan, unang dahilan, pinatitibay niya ang ating pananampalataya. May dahilan ng Diyos. At gusto ko pong mas makita po natin yung dahilan ng Panginoon kaysa sa bagay na pinagdadaanan natin. Ano yung dahilan behind it? Ano ba yung gustong mangyari ng Panginoon kung bakit niya ito pinangyayari? Sabi po sa James 1:2, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. Mga kapatid, magala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat niyong malaman. Nakita po ninyo yung word? Nilakihan ko ng konti. Dapat niyong malaman. Kasi kung hindi natin malalaman, we cannot stand. Pero kung alam natin yung purpose, kung bakit po nangyayari ito sa buhay po natin, then pwede ho natin ito'y mapagtagum pa yan.
Kasi alam natin malinaw sa atin yung purpose kung bakit ito nararanasan, kung bakit ito nangyayari. Kaya dapat ninyong malaman na na patatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga... So yung pong nararanasan natin sa buhay ay hindi po para panghinain tayo, kung hindi para patatagin tayo. Sa gitna ng paghihirap at mga pagtitiis, doon natin higit na nakikilala ang Diyos at nararanasan ang kanyang katapatan. Kaya sabi po rito, count it all joy. Dapat ninyong ikagalak. So meaning church, hindi po lahat pala ng pagsubok na dumarating sa atin, na nararanasan natin, ay masasabi nating ito'y parusa ng Diyos. Minsan pala ang pagsubok ay ginagamit na instrumento ng Panginoon para lalo tayong maging matibay na harapin ang bawat hamon ng buhay. At kaya kung sakali na meron kang ngayon na pinagdadaanan, baka iyon ang dahilan ng Diyos para po sa iyo. Pinatitibay ka ng Diyos dahil gusto po niya again na magtagumpay ka sa anumang pagsubok na darating sa buhay mo. At kailangan alam mo ito. Amen? Kailangan alam mo ito. Sapagkat hindi natin pwedeng iwasan na sa buhay na ito, vulnerable tayo, na laging merong pong darating at darating na pagsubok because iyan ay parte ng atin pong buhay. Pero kung nalagpasan mo ang isa dahil pinatitibay ka ng Panginoon, anumang pagsubok pa ang pwedeng dumating, kakayanin mo iyan sapagkat parang sinasabi natin, subok sa panahon. Amen? Napatatag ng panahon. Amen? Sa atin naman, napatatag ng pagsubok. Tingnan niyo po sabi rito sa teksto. Mga kapatid, tama lamang na kami laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong pananampalataya kay Kristo. Ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng kaanib sa iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa gitna ng mga pag-uusig, mga kahirapang dinanas ninyo. Pansinin po ninyo yung word na ginamit. Tama lamang na lagi kaming magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo. Bakit? Bakit kailangan nilang magpasalamat sa Diyos? Dahil nakita po nila yung katatagan ng mga kapatirang ito sa kanilang pananampalataya. Na sa kabila ng mga dinanas po nilang pagtitiis, mga kahirapan, lahat ng pwede nilang harapin, mga kapatid, ito'y kanyang napagtagumpayan. Hindi sila pinanghinaan ng loob. Amen? At ito pa, pansinin nyo, ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng kapatiran. May commendation. At pwede rin mangyari sa atin yan. Lalo na't kakilala natin ng isa't isa at alam mo kung anong pinagdadaanan niya. Pero sa kabila ng pinagdadaanan niya, nakikita mo na hindi siya pinanghihinaan ng loob. And for that reason, pati ako nai-encourage sa kanya. At pwede kong ipagmalaki. Kilala niyo ba kapatid natin na ito? Alam niyo ba kung ano pinagdaanan niya? At alam niyo rin ba kung paano ito napagtagumpayan? Kaya nagpapasalamat kami sa Diyos. Para saan? Para sa inyo. Bakit? Kasi pwede ho kayong magsilbing inspirasyon and encouragement dun sa mga kapatid na may pinagdadaanan. Tulad ng mga pinagdaanan ninyo, kung paano nyo ito napagtagumpayan, kaya rin nilang itong mapagtagumpayan. Amen? Meron tayong basihan. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Kasi meron kang basihan. Hindi ka nagsasalita lang sa kawalan. Na parang nagsasalita ka na walang katotohanan. Pero meron kang binabasihan. Nakita mo ba pinagdaanan ng kapatid na yon? Nakita mo ba kung ano nangyari sa kanya? Pero nakita mo ba na sa kabila nun, nakita mo ba na nanghina ang loob niya? So may mga dahilan. Kaya dapat natin silang ipagpasalamat. Dapat natin silang ipagmalaki. At ituloy natin yung basa. Tingnan nyo. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay
na makatarungan ng paghatol ng Diyos at ginagawa niya kayong karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong So iyan po ang bunga ng pagsubok na naranasan po nila. Hindi lamang po sila naging matatag sa kanilang pananampalataya, ginawa pa ng Diyos na sila'y maging karapat-dapat sa kanyang kaharian, at iyan ay dahil sa kanilang pagtitiis. Kaya akala po ninyo nawawala ng saysay. At doon nyo rin masusukat ang sarili nyo kung paano kayo pwedeng magtiis sa mga bagay na dumarating sa inyo. Saan ba kayo nag-hold on? Saan kayo nakatingin? Sa Diyos na nangako sa inyo na sasamahan kayo all throughout, o doon sa circumstance na ongoing na nararanasan mo na siyang nagpapahina ng loob mo? Depende yan kung saan ka nakatanaw. Depende ito kung sino ang iyong pinangahawakan. Amen? Knowing na meron kang isang Diyos na tapat na nangako at sinabi niyang kahit na anong mangyari, hindi kita iiwanan, at kung iyon ang panghahawakan mo at pwede mong sabihin, Lord, sa lahat ng aking laban, alam ko lagi kang nandyan at ako'y iyong sinasamahan. Amen? Yun yung assurance, kapatid. Kaya kaya natin Sabihin mo nga sa katabi mo, kaya mo yan. Pinatitibay lang ng Diyos ang iyong pananampalataya. Hallelujah. O, pangalawang dahilan, mga kapatid, kung bakit mga nakakaranas tayo ng iba't ibang klase ng pagsubok, hindi na po natin ito papangalanan. At kayo pong makasasagot kung ano ito. Pangalawa, ito dahilan ng Diyos. Sabi ko sa inyo, sa lahat ng nangyayari, para yan sa ating ikakabuti. Pinapalo niya tayo para ituwid. Hebrew 12:5. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwawalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon, at huwag panghihinaan ng loob kapag ikay pinaparusahan niya, sapagkat pinaparusahan ng Panginoon ang mga... Yun ang tingnan mo ron. Huwag mong tingnan yung parusa na dinadanas mo, o yung hira, o yung sakit. Ang tingnan mo, yung nangyayari sa iyo. Sabi niya, iniibig ng Diyos, may umiibig sa iyo, sapagkat pinaparusahan niya ang iniibig niya, at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Verse 7, tiisin ninyo. So, ibig sabihin, hindi madali. Amen? Hindi madali. Talagang meron kang titiisin. Pero ini-encourage ka rito, tiisin mo lang. Tiisin mo. Okay? Ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama. Sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang sinong anak ang hindi tinutuwid ng kanyang ama. Kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay di gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi ano? O ano gusto nyo? Anak sa labas o yung pinapalo pero anak sa loob? Yung iba anak sa loob, nung pinapalo, anak lumalabas. Amen? Mas masarap yung anak sa loob na kahit pinapalo, kaysa siya ron sa hindi kanya inaaring, bakit niya tayo pinapalo? Para tayo ituwid. Hindi para pahirapan o parusahan. Kung hindi para hubugin at itama. Malinaw naman dito mga kapatid, amen? Na kapag mayroong pagtutuwid sa atin ng Diyos, ipinakikita lang nito na tayo'y mga anak niya. At kaya niya tayo pinapalo para tayo ilayo sa mga kasalanan. At ito ay bunga ng pagmamahal at hindi ng galit. Parang isang ama na pinalo niya ang kanyang anak, hindi para saktan, kung hindi para turuan at ituwid ng asal. Yun ang layunin ng Panginoon. Amen? Hindi para lang saktan tayo. No. Kundi para itama at ituwid tayo. Sabi sa Job, behold, blessed is the one whom God reproves. Therefore, despise not the discipline of the Almighty. Tingnan niyo po ito sa Tagalog. Mapalad ang taong sinasaway nitong Diyos. Pagtutuwid niya sa iyo, huwag isasama ng loob. Mga kapatid, listen. Sino sa atin ang natutuwa kapag tayo sinasaway?
Sino sa atin ang hindi lumalaban kapag tayo itinatama? Kaya nga sabi dito, huwag nating ikasama ng loob. Alam po nung sumulat na ito ang pwedeng maging end result na kapag tayo pinagsasabihan. Pero ano ang sabi dito? Huwag sumama ang loob nyo dahil ito'y sa kabutihan ninyo. Amen. Dahil ito'y sa kabutihan ninyo. Huwag sasama ang loob natin. Hebrew. For they discipline us for a short time as it seems best to them. But He disciplined us for our good, that we may share His. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant. But later, yun po yun, but later, it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Tagalugin natin para maunawa natin ang lubos. Sa loob ng maikling panahon, itinutuwid tayo. Mahaba ba o maikli? Sa loob ng maikling panahon, tinutuwid tayo. Mahaba, maikli? Okay. Humahaba lang yan kapag kaayaw mong patuwid. Pero kung sa umpisa pa lang, nagpatuwid ka na, ba't naman hahabaan pa ng Diyos yung pagdidisiplina? Tama po? Kapag pinalo ka na ng isa at nagbago ka na, napakaano naman ang magulang mo na palo ng palo ay nagbago ka na. Isa lang, amen? In a short period of time. Ayon sa inaakala nilang mabuti, ngunit itinutuwid naman tayo ng Diyos sa ikakabuti natin upang tayo'y maging banal. Tulad niya, habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi, ngunit pagkaraan nun. O, kita nyo? Yun po ang maganda ron. Pagkaraan nun. Nung ano? Ng pagtatama, ng pagtutuwid, ng pwedeng sabihin natin pananakit. Pagkatapos ng paghihirap na yun, pagkatapos ng pagtitiis na yun, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. O, yun yung reward. Yun yung blessing. Lagi pong meron itong pupuntahan. Hindi ho tayo, huwag tayong titingin na nung oras na yun na dinidisiplina tayo, lumalaban tayo dahil hindi natin mapayagan. Tingnan lang natin, hayaan lang natin. Nasasaktan tayo sa pwedeng naririnig natin. Nasasaktan tayo sa pinakikita nila sa atin. Pero yun pala yung manner na pagdidisiplina sa atin. Mag-abide lang tayo ron at tingnan natin doon sa dulo kung ano ang pwedeng gawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? My child, don't turn away or become bitter when the Lord corrects you. The Lord corrects everyone He loves, just as parents correct their favorite children. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin. Kung ikay tinutuwid, huwag mababagot man din. Pagkat lahat ng mahal niya'y itinutungpak ng daan at ang anak na minamahal sinasaway ng magulang. So wag po nating masamain o tanggihan ang pagtutuwid ng Diyos. Sa halip, magpakumbaba po tayo. Itinatama po tayo ng Diyos dahil ayaw po niya na tayo ay mapapahamak. At ito po ang paraan ng kanyang pagmamahal sa atin. Ang tayo ay kanyang disiplinahin. Dahil ayaw po ng Diyos na merong masama na mangyayari sa atin. Halimbawa, nung bata pa po tayo at pinagsasabihan tayo ng mga magulang natin, natutuwa ba tayo? Hindi. Minsan nga lumalaban tayo sa kanila, amen? At dahil hindi natin sila maintindihan, pero kaya pala ganun sila sa atin dahil ayaw nila na may masamang mangyari sa atin. Ayaw nila na mapapariwara po tayo. At yung kahigpitan nila sa atin, yung pagpapalo nila sa atin, hindi yun dahil galit sila sa atin. Kung hindi dahil ayaw nila na iba ang mananakit sa atin bunga ng pagtutuwid. Dahil hindi nila nagawa yun sa atin bilang kanyang mga anak.
So mga anak na narito, kapag pinagsasabihan kayo ng magulang nyo, huwag kayong magdaramdam sa kanila. Mahal nila kayo, kaya ganun sila sa inyo. Amen? Lagi niyong iisipin, mahal kayo nila. Hindi para saktan kayo. Yung mga salita na naririnig ninyo na parang sumusugat sa kalooban ninyo, isa po iyong dahilan na mas masakit para sa kanila na hindi nila nagawa yung bagay na pwede nilang gawin. Hindi tayo napigilan bilang mga anak. At nung may nangyari na sa atin, sino na ngayon ang dapat nasisihan? And one thing na gusto kong sabihin sa inyo, mga anak, walang magulang na hindi nagmahal sa kanyang mga anak. Ang lahat ay gagawin ng magulang para sa inyo. At kung tinatama ang mali na nakikita nila na ginagawa ninyo, hayaan nyo lang sila. Makinig lang kayo. Huwag kayong lalaban, huwag kayong magre-rebelde. Huwag kayong magsasalita ng kahit na ano na laban sa kanila. Respetuhin nyo magulang nyo, sapagkat hindi kayo magiging kayo kung hindi dahil sa kanila. Amen? Yung mga magulang, palakpakan nyo naman. Hindi nyo man kasama mga anak ninyo ngayon, pero sana marinig nila ito. Tingnan nyo po ito. Sabay, basa. Disiplinahin mo ang bata. Ang wastong pagpalo, hindi niya ikamamatay. Manapay iniligtas mo ang kanyang buhay. Inaalaw ng Biblia na paluin ang anak. Hindi sa ulo, sa puwet. Baka naman ikaw dahil nabasa mo, pwede ka palang paluin. Kahit saan katamaan, palo. Hindi ho gano'n. Amen? Sa puwet. Sapagkat ito kahit papano, makapal ang laman, hindi masyadong masakit. Siyempre masakit. Pero hindi masyadong makaka-damage. Madaling maka-recover. Amen? So ang palo ng Diyos ay hindi para tayo patayin, kung hindi para itama ang buhay po natin. Amen? Yan po yung purpose. Nakailan na po ako? Nakailan na? Ano yung unang puntos? O, kita nyo, tatatlo na ako, hindi nyo pala, yung una, hindi nyo matandaan. Susunod ko pa ba yung pangatlo? Tama na. Dalawa lang, hindi natin matanda. Ano yung una? Pinatitibay. O, pangalawa. Pangalawa, pinapalo tayo para tayo ay, may level din ito. May level, ha? Una, pinatitibay. Pangalawa, pinapalo. Ito yung extreme. Pangatlo. Pinatibay ka. Pinalo ka na. Di ka pa nagtanda. Ano kasunod? Parusa na. Di ba? Hindi. Pinaparusahan niya tayo dahil siya ay makatarungan. 2 Samuel. Kilalanin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Parurusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkasalang anak. Tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkasala. Idinugtong doon yung word na nagkasalang anak. Okay? Hindi po niya pwedeng baliwalain ang kasalanan sapagkat siya ay banal at matuwid. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Alam niyo po bang pagkakaiba ng parusa sa pagtutuwid? Ang parusa ay para sa mga hindi nagsisisi. At ito ay bunga ng katarungan. At ang pagtutuwid o disiplina, ito ay para sa kanyang mga anak. At ito'y bunga ng pag-ibig o pagmamahal. Yan ang pagkakaiba ng parusa at pagtutuwid.
tutuwid. Halimbawa ng parusa ng Diyos, para may idea kayo. Nung pong panahon ni Noah, nang bumaha, yung pong daigdig na ito, ano dahilan ng Diyos? Bakit po niya halos gunawin ang daigdig na ito sa baha? Anong dahilan? Tingnan nyo. Sinabi ng Diyos kay Noe, lilipunin ko ng tao sa daigdig. Bakit? May dahilan? Wala. Umabot na sa sukdulan. Grabe yung word na ginamit dyan. Ang haba ho ng pamantayan ng Diyos eh. Napakahaba ng pinagkukunan ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Dahil po yung description sa Kanya, hindi siya agad madaling nagagalit. Pero dito, humantong doon saan? Sa sukdulan. Masyado itong madiin na. Kaya ano ginawa ng Panginoon? Pinarusahan na po sila. Pinatay ang lahat ng buhay. At wawalo lang ang natira. What about yung pong Sodom at Gomora? Ba't ginunaw ng Diyos? Ano dahilan? Tingnan ninyo. Sapagkat gugunawin namin ang lungsod na ito. Dininig ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at naparito kami upang wasakit ang lungsod na ito. Ano dahilan uli ng Diyos? Ano dahilan? Yung mabigat na sumbong. Yung sumbong nila talaga, napakabigat na. Na ganito na ang ginagawa ng mga taong taga-Sodom. Ganyan na ang kanilang mga pamumuhay. At hindi na po yun na-tolerate ng Panginoon, kaya nagpadala na siya ng mga anghel para tupukin ng asupre ang Sodom at Gomora. Yan yung klase ng kanyang pagpaparusa. Who else? Ito po, si Ananias at si Sapphira. Ano po ang parusang nangyari sa kanila? Ano dahilan? Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, ano't napadaig ka kay Satanas at nagsinungaling sa Espiritu Santo? Bakit mo naisipang gawin yon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, sa Diyos ka nagsinungaling. Nang marinig ito ni Ananias, siya'y patay na bumaksak. At lahat ng nakarinig sa pangyayaring ito ay sinidla ng matinding takot. Immediate po agad yung parusa na iginawad po sa kanila. Amen? Ano layunin ng Diyos? Bakit niya tayo pinaparusahan? Upang ipakita sa atin ang kanyang katarungan at kabanalan. At upang maging babala ito sa iba na sila ay magsisi. Yun po yung dahilan. Roma chapter 2 verse 4, tingnan nyo. O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabuti. Huwag niyong alisin yung word na yan, napakabuti. Mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na binibigyan kanya ng pagkakataong at kaya napakabuti niya sa iyo. Ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at hindi pagsisisi, ano nangyari? Ipinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghukom. Bakit tayo napaparusahan at sino ang nagpapabigat ng parusa natin? Tayo rin. Sa katigasan ng mga ulo natin, sa hindi pagsisisi. Sa kabila na binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na magbagong buhay. Lahat ang sabi nun, lahat. Bakit niya tayo binigyan ng pagkakataon? Sapagkat siya'y mabuti, mapagpigil na Diyos. Amen? So, ibig sabihin ng mabuti, ayaw din ng Diyos na gawin ito para po sa atin. Pero tayo mismo ang nagtutulak sa Diyos na parusahan tayo dahil ayaw nating magbago. Hindi gusto ng Diyos na gawin ito, mga kapatid. Ulitin ko po, alam niyo po ba na kahit sa gitna ng parusa, laging may alok ang Diyos na kapatawaran? Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo.
Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos. Ano dahilan niya? Hindi niyo napansin? Hindi gusto ng Diyos na mapahamak tayo. Kaya kung ano ang pwedeng gawin ng Panginoon ng pagpipigil, kahit pwede na niya itong gawin sa atin, pilit pa rin niyang wini-withhold yung pong punishment na yon, yung parusa na yon, dahil nga gusto niya bigyan tayo ng pagkakataon. So mga kapatid, uulitin ko po, ang parusa ay hindi para tayo asaktan o pahirapan. Ang layunin po nito ay para tayo maitama. Para baguhin tayo. Para malaman natin na hindi pwedeng payagan lagi ng Diyos na magkasala ang tao at wala itong kaparusahan. At kapag daw tayo ay nakakaranas ng ganon, huwag daw tayong magko-complain. Basahin nyo sabay-sabay. Bakit ka nagre-reklamo? Yeah? Bakit tayo magre-reklamo kung tayo pinaparusahan dahil sa ating mga kasalanan? Ngunit bagaman siya'y nagpaparusa. Ito maganda. Nagpaparusa ba siya? Bagamat siya'y nagpaparusa, hindi nawawala sa kanya at hindi niya kinatutuwa na tayo'y hindi mawala sa kanya yung pag-ibig. At hindi rin siya natutuwa na tayo saktan at pahirapan. So meaning mga kapatid, dito sa statement na ito, hindi rin po gusto ng Diyos na mangyari yung bagay na yun. Amen? Hindi rin gusto ng Diyos na parusahan ang bawat isa. Pero kung kinakailangan niya na ito'y gawin, may ayos lang ang buhay natin, gagawin po niya ito. Tanong, sa tingin ninyo, yung hubang posible ba na ang parusa ay pwedeng makabuti sa bawat isa sa atin? Ha? Sa tingin nyo lang. Yung parusa kaya, meron kayang tao na kapag ka dumaranas ng matindi ngayon, sabihin na natin, parusa na yun ng Diyos. Meron kaya siyang realization? Meron kaya siyang desisyon na ginagawa nung ma-realize niya na ito na isang parusa sa kanya? Meron kaya siyang ginagawa? Tingnan niyo ito. Nung sila'y parusahan, tingnan niyo po ang naging tugon nila. Ang sariling dati-rati namumuhay ng baluktot, nang ako'y parusahan, meron po silang naging reaksyon, di ba? Nang sila'y parusahan, ano ginawa? Salita'y sinunod. Verse 71, sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot. Pagkat aking naunawaan, yun sana po ang maging end result. Na kapag dumaranas po tayo ng mga parang, mukha yatang ito parusa na sa akin ng Panginoon na. Bakit nangyari ito sa akin? Sana ang dulo nito, lahat ay para sa atin pong ikakabuti. Makita natin yun. Kaya tayo nakakaranas ng ganon. For our own good. Amen? Kaya sabi ko sa inyo, yung dahilan niya, pinatitibay ka, kahit pinapalo ka niya, kahit pinaparusahan ka niya, tinamo dulo lagi. Para pa rin sa ating ikakabuti. Hindi madali yung mga pagdadaanan natin na yon, pero yung pala kaya pinapayagan ng Diyos kasi yung pagmamahal niya sa atin, yun ang nananaig pa rin sa Kanya. And here is our conclusion. Ulitin ko po ito. Yan ang kaparaanan ng Diyos kung bakit mayroong mga hindi magagandang pangyayari na nagaganap sa buhay natin. Para ma-realize natin na mayroon siyang gustong ipaabot na mensahe sa atin. Kaya kailangan daw po sensitive tayo sa mga pangyayaring ito. At itinatanong natin sa sarili natin, Lord, pinatitibay mo ba ako? Pinapalo mo na ba ako? O pinaparusahan mo na ako sa mga pangyayaring ito?
Ano man po ang dahilan ng Diyos sa mga nangyayari sa buhay natin, isa lang ang dapat natin gawin. Magsisi tayo, magpakumbaba tayo, magpatama tayo, magpabago tayo sa Diyos. Baka sakaling marinig na tayo at mahinto na po yung mga hindi magagandang pangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Ulitin ko po, sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, hindi man maganda, maganda man o hindi, ikaw lang at ang Diyos ang makakasagot kung bakit ito nangyari. Amen? Kung bakit po sininggle out ko na ikaw lang at ang Diyos ang nakakalam, sapagkat ayoko po na kayo ay nahuhusgahan at napaparatangan at may mga salita na naririnig na parang kinukundi na kayo. O, yan. Ha? Yan. Parusa na yan sa iyo ng Diyos. Pwede mong isagot sa Kanya, hindi mo alam. Amen? Wala kang alam. Ang nakakaalam lang, ako at ang Diyos. Kaya hindi kayo pwedeng husgahan ng sino mang tao dahil lamang may nararanasan kayong hindi maganda. Ulitin ko ito, dalawa. Yung pong bulag sa chapter 9 ng John, nung magtanong kung bakit po yung tao'y isinilang na bulag, dahil po ba nagkasala ang kanyang mga magulang? Dahil po ba yung bulag ay nagkasala nung isilang? Ano sagot ni Jesus? Hindi dahil nagkasala ang kanyang magulang, no, yung bulag ay nagkasala kaya siya nabulag. Nangyari yun sa kanya para makita ang kapangyarihan at kalwalhatian ng Diyos. Amen. Ano ibig kong sabihin? Hindi dahil merong nangyari sa iyo, it's because of sin. Kundi merong gustong ipakita ang Diyos. Si Job, yung po bang nangyari kay Job because of sin? Hindi. Testing of his faith. So meaning, kapatid, wag nating i-generalize to the point na hahantong tayo. Madalas kasi ganito naririnig natin, nabalitaan mo, may nangyari sa ganito, ayun, nakarma na. Tama hindi? Ikaw na naglagay sa sarili mo patungkol doon sa mga tao na hindi mo naman alam yung pangyayari, kung bakit nangyari at kung bakit pinayagan ng Diyos. Here you are, nalaman mo, parusa na yun ng Diyos. Ulitin ko, wala ni isa sa atin dito ang pwedeng magsabi nun kung iyon ay pinatitibay ka, pinapalo ka, o pinaparusahan ka. Ang nakakaalam lang nun, dahil ikaw yan, sarili mo yan. Kung may nagawa ka at inaani mo yon, then alam mo sa sarili mo kung ano ang bunga. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw lang at ang Diyos ang makakasagot. Palakpakan natin ang Panginoon. Kahit po lahat ito may